Ako'y hangyo sa tong tanan, palihog ta sa pagtindog, atong kuha na itong mga Biblia, o atong abrihan dinhi sa Genesis chapter 21. Medyo taas ang atong basahon karon. Sunda lang ninyo mga igsoon sa inyong mga mata. Genesis chapter 21. Unahan na mo sa Amen. Atong sugdan versikulo 1. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato dinhi, "And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken." Kay balumon sang gisulti sa Ginoo kang Sarah nga mabuntis siya o magkaanak sila ni Abraham. Okay? Now, kani nga panahon, tiguwang na si Sarah. Tiguwang na pod kayo si Abraham. Okay? So karon i-fulfill sa Ginoo ang iyang promise kang Sarah. Tanawan na to padayon, versikulo 2. "For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time." Timanin ninyo na mga higala ha, at the set time. Sa atong kinabuhi naagyoy tama nga panahon. Amen? Muna kita, kung naamang ganit tayo mga gidapangayo sa Ginoo, magpaabot lang ta sa Ginoo, igsoon. The Bible says, "At the set time of which God had spoken to him." Versikulo 3. "And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac." Sa ginganlan nila, sa ilang anak, si Isaac. Verse 4. "And Abraham circumcised his son Isaac, being 8 days old." Ang pinakanindot nga tulion ang bata nga lalaki, 8 days old. Mao ni siya mga higala ang ilang practice, and scientifically mao po na ang ginasulti sa mga doktor. Iyon sa Bible, "And Abraham circumcised his son Isaac, being 8 days old, as God had commanded him." Verse 5. "And Abraham was 100 years old when his son Isaac was born unto him. And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me. And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck? For I have borne him a son in his old age." Verse 8. "And the child grew." So kani, gikan sa verse 7 hangtod sa verse 8, between it took pila ka years na siya mga higala. So kani sa verse 8, medyo ning dako na si Isaac. "And the child grew and was weaned," meaning nalutas na si Isaac. "And Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned." Verse 9. "Og nakita ni Sarah ang anak ni Hagar ang Ehiptohanon, nga iyang gihimugso ngadto ni Abraham nga nagabugal-bugal." So nakita ni Sarah ang katong anak ni Hagar, si Ishmael, gibugal-bugalan si Isaac. Onya, verse number 10. "Busa, siya miingon ngadto ni Abraham, palayasa kining babaeng sulugoon og ang iyang anak." Murag naglagot si Sarah kang Hagar og sa iyang anak, no? Unya, nagingon mga higala si Sarah, "Kay ang anak ni ining babaeng sulugoon dili mahimo nga manununod uban sa akong lalaking anak, bisan uban ni Isaac." 11.
ug ang butang nakapasubo kaayo diha sa pananaw ni Abraham tungod sa iyang lalaking anak. 12. Ug ang Dios miingon ngadto ni Abraham. Si Abraham dili siya gusto nga unta na ingon ana, pero tanawa unsay giingon sa Ginoo kang Abraham. Ayaw tuguti kini nga makasubo diha sa imong pananaw tungod sa batan-ong lalaki ug tungod sa imong babaying sulugoon. Sa tanan nga gisulti ni Sarah nganha kanimo paminaw ngadto sa iyang tingog. Kay diha ni Isaac ang imong kaliwat pagatawgon. 13. Ug usab gikan sa lalaking anak sa babaying sulugoon ako mohimo og usa ka nasod tungod kay siya imong kaliwat. Kay giingon man sa Dios kang Abraham that he will be a father of many nation. So nakaanak man siya dito kang Hagar. So karon si Ishmael, no? Si Ishmael. Giingnan sa Ginoo si Abraham nga dili na ako pasagdan ang imuhang anak nga lalaki diha kang Hagar, himuon ako siyang usa ka dako nga nasod. Okay? Pero nagingon ang Ginoo kang Abraham, paminawa unsa ang gisulti sa imong asawa. Unsa ang gusto sa imong asawa, sunda. Kung nagingon siya, palayason ang babae, uban ang iyang anak, palayasa. Okay? Now, nasubo pag-ayo si Abraham, pero kay mauman ang giingon sa Ginoo, sundo niya ang kabubuton sa Ginoo. Padayon ta. Asa na ta nagbasa? 13. Ug usab gikan sa lalaking anak sa babaeng sulugoon, ako mohimo usa ka nasod tungod kay siya imong kaliwat. Mao na ang kaning mga Muslim karon, no? Mga kaliwatan na tanan ni Ismael. Okay? Bersikulo 14. Ug si Abraham mibangon pagsayo sa kabuntagon, ug mikuha og tinapay, ug usa ka sudlanan sa tubig, ug mihatag niini ngadto ni Hagar, nga nagabutang niini sa iyang abaga, ug sa bata. Og mihingilin kaniya, og siya migikan og milatagaw sa kamingawan sa Beersheba. 15. And the water was spent in the battle, ug ang tubig nahurot diha sa sudlanan, ug siya mibutang sa bata ilalom sa usa sa gagmayng kahoy. Unya ningon diri sa bersikulo 16, ug siya miadto ug milingkod atbang kaniya sa igo-igong gilayon. Ingon nga kini usa ka panaan. Kay siya miingon, ayaw ako tuguti nga makakita sa kamatayon sa bata. Ug siya milingkod sa atbang niya ug mipatugbaw sa iyang tingog ug mihilak. Unya, 17. And God heard the voice of the lad. Ug ang Dios nakadungog sa tingog sa batan-ong lalaki. Ug ang anghel sa Dios mitawag ni Hagar gikan sa langit ug miingon ngadto kaniya, what aileth thee, Hagar? Unsa ang nagsamok kanimo, Hagar? Ayaw kahadlok, kay ang Dios nakadungog sa tingog sa batan-ong lalaki diin siya nahimutang. Nasabtan ninyo ato ang gibasa? Ang mensahe nato karong hapon mga higala is kaning mga pulong nga giingon sa anghel sa Dios diha kang Hagar, what aileth thee? What aileth thee? Unsay nagsamok diha sa himo. Amen. Magampot ta. Amahan namo nga langit nun, salamat kayo Lord sa imuhang kaayo o salamat Ginoo aning higayon nga imong gihatag karon sa amo nga sa diin kami makadungog na pud sa imuhang pulong. Ginoo, panalangini kami ug tabangi kami sa amo ang pagpaminaw
nga naa kami masabtan ug naa kami makuha nga pagtulon-an. Lord God, hikapa ang mga kasing-kasing ug dasiga ang matag usa karong hapon. Tabangi pud ko Ginoo sa ako ang pag-deliver sa imong pulong. Tagay ko kaalam, giyahi ang akong dila sa paglitok sa imong mga pulong. Ug puna ako sa balang espiritu. Amahan, wala ko'y mabuhat kung wala ka. Pasaylua kami Ginoo sa among mga kalapasan and make us worthy, Lord, to worship you in spirit and in truth. Kani Amahan, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat po din na mo maglingkod. Kay balo ba mo, daghang mga tao karon mga igala nga matawag nato no that they are silently hurting. Sa hilom lang nasakitan sila. Dili nimo makita sa ilang atubangan nga nasakitan sila pero sa hilom nasakitan sila. Some are overwhelmed with family problems. Na mga uban nga tungod sa problema diya sa ilang pamilya, murag nalumos na sila. Na mga uban mga igalan, na overwhelmed sila tungod sa financial stress, no? Kuan kayo, gipit kayo sila financially. Na mga uban po na overwhelmed sila tungod sa ilang mga health issues, or na mga uban mga igsoon, no, that they are overwhelmed with spiritual dryness. Kay balo ba mo that Hagar found herself in the wilderness. Si Hagar sa dihang gipahawa siya, gipalayas siya ni Abraham ug ni Sarah. Ingunani pod ang gibati ni Hagar mga igsoon. Sa diha nga nakita niya iyang kaugalingon dito sa kamingawan, she was broken, she felt rejected, and without direction. But in her lowest moment, God reached out to her with a simple but powerful question. Ipangutana siya sa Ginoo, unsa may nagsamok nimo, Hagar? What aileth thee, Hagar? Unsa may imong kasakit? You know what? When God asked that question to her, that is not a question of rebuke, but that was a question of rescue. You know what? Usa sa mga gusto nako isulti sa inyo ang tanan karong hapon mga igala, nga kanang panahon nga kita sa naay mga kabugaton nga ginadala sa atong kinabuhi, kanang mga panahon nga kita muhilak ta diha sa hilom lang base nang uban ninyo dili ka magpakita no nga gahilak ka, sumutago ka sa imong kwarto, di ka magpakita sa imong mga anak kay di ka gusto mga igala maluya imong mga anak, dili ka gusto moghila katubangan sa imong bana o sa imong asawa kay dili ka gusto nga sila pod mga igala ba no maluya sila. So muhilak na lang ka nga mag-inusara diha sa imong kwarto, sa hilom lang, basin mo adto ka dito sa kakahuyan, unya mo singgit ka, ipagawas mo imong pagbati, unya mo hilak ka mga igala. Sa panahon nga nay mga ingunana ba no nga imuhang atubangon o ma-experience sa kinabuhi, ang gusto nako nga masayran nimo nga ikaw no ginatagad ka ana sa Ginoo. Nakakita ang Ginoo sa imuha sa diha nga adunay butang nga nagsamok sa imuha. So let me give you my gala a few things this afternoon, and I hope kani nga mensahe maka-encourage sa imuha, makahatag og kahupayan sa imong pagbati. Unta human nga ma-realize nimo nga ingon ani di ay ang kamatuoran, unta mga higala nga mao ni makahatag og kusog diha sa imong kinabuhi. Basin ikaw sama ni Hagar karon, feeling nimo murag nag-inusara ka, feeling nimo murag wala ay nagtagad nimo, feeling nimo may higala murag ginakuan kay reject ka sa mga tao. Basin ingon ana ang imong pagbati may higala because mao ni ang gibati pod ni Hagar. Pero sa panahon nga ingon ani ang iyang gibati, gi-reach out siya sa Ginoo. Gipabati sa Ginoo sa iyaha na giubanan siya sa Ginoo o gitan-aw siya. Amen? So number 1 point nato may gala is this. Sa panahon nga kanang stress ka, ang gusto na ako may gala ma-realize nimo that God sees you
in your distress. God sees you in your distress. Ang Dios nakakita sa imong kasakit. You know what? Nahinumduman ni siya ni Hagar katong panahon nga na buntis siya kay di ba no gihatag man ni Sarah si Hagar diha sa yambana. Kay idara na sila pero mura man gud in Genesis chapter 16 nawad-ag kaning pagsalig si Sarah diha sa Ginoo. So ang iyang gibuhat may gala para matuman ang katong gipromise sa Ginoo diha sa ilahang duha ni Abraham, iyang gihatag ang iyang katabang didto kang Abraham sa yambana. Unya nagdulog silang duha, unya naay nahitabo, unya nabuntis si Hagar. Katong panahon nga nabuntis si Hagar, nagkaanak siya, si Hagar pod nga katabang lang ning dako pod ang ulo. Dili na pod siya mahigala mo submit kang Sarah, murag iya pong ginadaog-daog si Sarah kay si Sarah barren man si Sarah, di man mabuntis si Sarah. So murag ning overpower pod si Hagar dito kang Sarah. So karon mga higala si Sarah murag naglagot og maayo kang Hagar. So higpit kayo siya dito kang Hagar mga igsoon. Unya karon kato si Hagar ning rebelde kang Sarah. Ning dagan siya, ning layas siya, unya ning adto siya dito sa Kamingawan. Dito sa Kamingawan gibisitahan siya dito the first times og anghel. Bas mao ni basahon nato karon. Unsa ang giingon sa Ginoo dito kang Hagar pinaagi sa anghel. Genesis chapter 16. Naay giingon mga higala si Hagar dinhi nga nahinumduman niya sa Genesis chapter 21. Tanaw nato din sa Genesis chapter number 16. Nasabtan ninyo? Genesis chapter 16 unya giingon diri sa pulong sa Dios bersikulo 13. Okay, diretso na lang ta sa bersikulo 13. Giingon mga higala, magsugod na lang ta basa bersikulo 7 na lang, okay, para masabtan ninyo ang context. Giingon diri sa Biblia, ug ang anghel sa Ginoo nakakaplag kaniya, meaning kang Hagar diha duol sa usa ka tuhod sa tubig sa Kamingawan, duol sa tubod sa dalan paingon sa Shur. 8. Ug siya miingon, Hagar, babaeng sulugoon ni Sarai, diin ka man gikan, ug asa ka mo paingon. Ug siya miingon, ako milayas gikan sa presensya sa akong babaeng agalon nga si Sarai. So nagrebelde siya, nilayas siya, no? Unya bersikulo 9. Ug ang anghel sa Ginoo miingon ngadto kaniya, balik sa imong agalong babaye. So giingnan siya sa anghel sa Ginoo, okay? Balik sa imuhang agalon nga babae. Ayaw pagrebelde. Amen? Ayaw na buhata, dili na tama. Balik dito sa iya. Mao nang giingon sa anghel. And then mga higala, unsa ang giingon sa Bible? Bersikulo asa ta? 9. Balik sa imong agalong babae, ug ipasakop ang imong kaugalingon ilalom sa iyang mga kamot. Ug ang anghel sa Ginoo miingon ngadto kaniya. Bersikulo 10. Ako mo pilo-pilo sa imong kaliwat sa hilabihan. I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. So gisaadan siya sa Ginoo nga padaghanon sa Dios ang iyang mga kaliwatan. Unya bersikulo 11. Ug ang anghel sa Ginoo mingon ngadto kaniya, tan-awa, ikaw adunay batang gisabak, og mohimugso og lalaking anak, og mutawag sa iyang ngalan Ismael. Tungod kay ang Ginoo, tanawa, nakadungog sa imong kasakitan. Amen. Ang Dios de mga higala sa panahon nga kita no masakitan ta, ingon ana, ang Dios makadungog ana. Pariha kang Hagar. Sa diha nga si Hagar nasakitan, gidungog to sa Ginoo. Amen? Versikulo 12.
ug siya mahimong usa ka mapintas nga tawo. Mao ni ang mga Muslim, mga isog kayo, di ba? Amen. Pareha ni pastor, no? Amen. Nakoy dugo nga Muslim. Okay? Versikulo 12. Ug siya mahimong usa ka mapintas nga tawo. Ang iyang kamot mubatok sa matag tawo, ug ang kamot sa matag tawo mubatok kaniya. Ug siya mupuyo diha sa presensya sa tanan niyang mga igsoon. Pwede mo tana, na-fulfill ba ni nga propesiya? Na-fulfill ni mga igsoon. Tanawon ninyo mga Muslim, mga isog kayo. Ug halos kaaway sila. Ama? Ang mga Hudyo o ang mga Muslim, kaaway sila. Unya, versikulo 13. Mao ni siya ang gusto na ko ipakita sa inyo, ha? Versikulo 13. Ug siya mitawag sa ngalan sa Ginoo nga misulti ngadto kaniya. Unsay gitawag ni Hagar sa Ginoo nga miistorya sa iya, ha? Ikaw nga Dios, tanawa, nakakita kanako. And she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me. For she said, Have I also here looked after him that seeth me? Ako ba usab dinhi nangita kaniya nga nakakita kanako? So gitawag niya ang Ginoo mga higala, El Roy. No, sa Hebrew, it means the God who sees. Amen. Katong panahon may gala nga gipalayas na siya ni Sarah, unya naabot sila dito sa kamingawan, luoy kayo sila. Kaya nga naman, gamay lang ang gipabaon ni Abraham sa ilaha. Isa lang ka tumbler mga higala, puno og tubig, kaya nahurot na. Wala na sila mainom nga tubig. Wala na sila makaon mga higala. Unya, naluoy si Hagar sa iyang anak nga lalaki. Kay bata pa si Ishmael. Unya, nahadlok siya basin mamatay ang iyang anak dito sa kamingawan. So dito mga higala, gibisitahan siya sa Ginoo sa kamingawan, pinaagi sa anghel. O gi-assure siya nga dili mamatay ang iyang anak. Amen? So mga higala, when Hagar ran away, she thought she was forgotten. Base ninyo na po na ato ang ginabati no sa panahon nga natay kanang dako nga problema, murag usay bation tanong nga murag gikalimtan man siguro ko sa Ginoo. Dili ba no? Usay ingon ana, labi na kanang murag ginadaog-daog ta sa mga tao. Usay na ay mga panahon gid ano sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi ba nga makasulti pud murag makasulti ta ba nga murag gikalimtan man siguro ko sa Ginoo. Higala, mao po na ang gibati ni Hagar. But in Genesis chapter 16, she realized that she was seen by God. Mao na nga gitawag niya ang Dios El Roy, the God who sees. Mura bag kanang naka sa daghan nga mga tao ba no? Unya naay naka-notice sa kadaghan nga mga tao dira, nya naa ka dira kauban sa daghan nga mga tao naay naka-notice sa imuhang silent tears. Amen. Ingon ana mga higala, bisan daghan kay mga tao dinhi sa kalibutan, ang Dios nakakita sa imong hilom nga luha. That's how God sees us. Bisan itago nato ang pain, nakakita siya ana mga igsoon. God sees your broken heart. God sees your silent prayers. God sees your loneliness. He sees the load you carry, and God cares deeply. Amen? Nagtagad yun ang Ginoo sa imo mga higala. Nagpakabana siya sa imo. Busa, kung naman gani ka ng problema nga imong ginatubang karon, kung naman gani mga pagsulay mga higala, ayaw ka kuan, ayaw ka discourage. Kaya ang Ginoo nagpakabana siya sa imo ha. Nakitaan ka sa Ginoo. Amen? Pwede ta magbasa og verse, Psalms 33 verse 18, unsa ang pugiingon sa pulong sa Dios. Psalms 33 verse 18. Ang pulong sa Ginoo nagsulti sa ato dinhi, behold, the eye of the Lord is upon them that fear him. Amen? Upon them that hope in his mercy. Ang mata sa Ginoo anaa kanila nga nahadlok kaniya. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. 2 Chronicles chapter 16 in verse 9. Ang pulong sa Ginoo nagsulti sa ato dinhi mga igsoon.
For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou wast done foolishly. Therefore from henceforth thou shalt have wars. Nakita ninyo? The eyes of the Lord run to and fro. Walay mamiss ang Ginoo nga butang. Walay mamiss ang Ginoo sa iyang pananaw, sa iyang pagtanaw, mga igsoon. Tanan, matag tao, matag Kristohanon, makita niya. Amen? So, una sa tanan may gala nga gusto nako masabtan nimo ang Dios nakakita sa imuhang kasakit. Naa ba kay mga kasakit nga giatubang karon? What aileth thee? Remember, God sees you in your distress. Amen? Ikaduha, God hears your cry. Ang Diyos nakadungog sa imong paghilak. Genesis chapter 21 tells us in verse number 17 nga nadunggan sa Diyos ang paghilak sa bata. Dili ba? 17, tanawan ninyo igsono. And God heard the voice of the lad. And the angel of God called to Hagar out of heaven and said unto her, What aileth thee, Hagar? Ayaw kahadlok, for God hath heard the voice of the lad where he is. Nakita ninyo? So ang Diyos may gala, no? Wala lang siya ingon nga nakakita, siya pod nakadungog. Nakadungog. Bisan ka ng imuhang prayer, nga dili nimo ilitok, ang Diyos mga igala, nakadungog anang pag-ampo diha sa imong kasing-kasing. In this verse, Ishmael was crying. Ug sa diha nga ninghilak si Ishmael, ang Diyos nag-respond. Si Hagar may gala, na nasa unahuna ni Hagar, nga wala na'y makatabang nila. But God heard even the cry of a child. Kita ninyo na? Bisa ng imong anak may gala, kumuhilak na imong anak, panalitan no. Kanang naglisod gid mo nya halos wala mo'y makaon nya inyong anak naghilak na may gala kay gigutom na og maayo or giuhaw na siya may gala no. Ingon na ang Dios nakadungog anang paghilak sa imong anak. Amen. Wala na mga igala ginabaliwala sa Dios. Have you ever cried silently in your room thinking no one hears you? Higala, basin walay nakadungog nimo, pero ang Dios nakadungog. Ang Dios nakadungog. Mao ba ano nga ako ang i-advise sa inyong tanan? Kung nakay kabugaton diya sa imong kinabuhi, ihilak lang sa Ginoo. Kung nakay problema mahigala, ihilak sa Ginoo. No, isugid diya sa Ginoo mga higala. Sa Ginoo ka una mo istorya. Sa Ginoo ka una mo dagan. Amen. Iluhod nimo ang imong mga problema o ihilak sa Ginoo ang imong mga kabugaton. Ayaw mga higala, ayaw ninyo ihilak ang inyong problema una sa mga tao. Kaya nga naman, ang tao mga higala, dili na sila makatabang gyud sa imo. Sa tanan. Amen ba? Ang pulong sa Dios nagsulti siya, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Amen ba? Amen. So, ang imong buhaton diha nimo ihilak sa Ginoo. Do not bottle up your pain. Dalhang imong mga kasakit o ihatag ngadto sa Dios. Kay ang Dios mga igala dili siya bungol sa imuhang mga paghilak. Ayaw pugi ang imuhang kasakit. Amen. Kung nakay kasakit, ipagawas may gala og istorya siya sa Ginoo. Amen ba? Amen. Magbasa tag bersikulo Psalms 34 in verse number 17. Psalms 34 in verse number 17. Nagingon diri ang pulong sa Ginoo sa ato in verse number 17. Psalms 34 in verse 17. The righteous cry, ang matarong muhilak og ang Ginoo nakadungog. Amen? And delivereth them out of all their troubles. Kanindot anang nga bersikulo. Oh. Basahon ako sa Bisaya mga igala. Psalms 34 in verse number 17. The Bible says in verse number 17, ang matarong nagsinggit
ug ang Ginoo nagapaminaw ug nagapalingkawas kanila gikan sa tanan nilang mga kasamok o problema. Amen? Walay laing makatabang nimo sa tanan nimong mga problema kundili ang Ginoo. Busa may gala kung nakay ginaatubang nga problema karon, isinggit ngadto sa Ginoo. Ihilak ngadto sa Ginoo. Isa pa, Exodus chapter 3 verse 7, dili ba no gidaog-daog ang mga Israelita diri? Di ba no? Gihimo silang ulipon and they were in bondage for 400 years. Pila ka tuig naghilak sila ug karon mga higala nakita ni sa Ginoo. Tanawa in verse number 7 sa pulong sa Dios. Okay pa mo? And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt. Tanawang sunod and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Kay baluday ang Ginoo sa atong mga kasakitan, sa atong mga kasubo. So what aileth thee? Unsa may nagsamok di sa imuha? Nganong dili man ka malinaw? Nganong unsa man? Higala, remember ang Dios nakakita sa imong kasakit. Ang Dios nakadungog sa imuhang mga paghilak. Amen? Muduol ka sa iya igsoon. Ikatulo nato mga higala. Sa diha ang Diyos nangutana kang Hagar, what aileth thee? Point number 3 nato, God's question is for reflection, not rejection. God's question is for reflection. Ang purpose nga nung nangutana ang Ginoo kang Hagar, what aileth thee? Aron mga higala ba no, i-reflect ni Hagar ba? I-reflect niya ba? Di sa iyang kinabuhi. Dili may gala aron i-reject siya sa Ginoo. So ang pangutana sa Ginoo para sa pagpamalandong, dili para i-reject siya. The Bible says in verse number 8, tanawon nato no, Genesis chapter 16 in verse number 8. Ang pulong sa Ginoo mga higala, nagingon ang Ginoo diha kang Hagar, and he said, Hagar, Sarah is maid. Whence camest thou? Asa man kagikan? And whither wilt thou go? Asa man ka moadto? Asa man kagikan? Nganong naman ka diri sa kamingawan? Unya, asa man ka moadto? Higala, dili na para i-reject siya, pero aron pamalandungan niya ang iyang kaugalingon. God knew where Hagar came from. Kay balo ang Dios kung asa gikan si Hagar. Amen? Gikan siya dito ilang saraw kang Abraham. And kay balo po ng Ginoo kung asa siya nagadto. Na siya sa kamingawan. Pero ngano man nangutana gyapon ng Ginoo. Well, he asked her so she could think about it. Aron maghuna-huna si Hagar. Sometimes bitaw mga igsono, God asks us not to condemn us, but to lead us back to the right path. Ginapangutana ta sa Ginoo aron mga higala mubalik ta ba sa tama nga dalan. Kay usahay ba no, nabe mga Kristohanon nga pag naay problema nga moabot sa ilang kinabuhi ba no, malayo sila ba diya sa Ginoo. Musimang ang uban. Ang uban maghimog lahi nga dalan. Dili ba? Ang uban mga higala ba no kay mabackslide. Si Hagar hapit na. So gipangutana sa Dios si Hagar, asa man kagikan? Asa man ka moadto? No, kay balo na ang Dios ana. Mura lang ni rhetorical question mga higala, pero kay balo na ang Dios. Dili ba God is omnipresent? God is omnipresent. He is present everywhere. And God is omniscient. He knows all things. Amen? Pero nganong nangutana man tungod ba kay limitado ang kahibalo sa Ginoo? Dili, para mahigala mamalandong si Hagar. Kay basin mauni hinungdan nga siya mga higala, no? Iyahang kalimtan ang Ginoo nga nagpakita sa iya sa Genesis chapter 16. Kita puro say bisitahan ta sa Ginoo. Amen? So ang problema dili dapat na mahimong rason nga ikaw mabackslide.
Pero dapat mauna siya ay mahimong rason aron maningkamot ka nga maglakaw ka diha sa tama nga dalan. Magpabilin ka sa tama nga dalan. Amen? It's like a parent asking their child, asa man ka moadto nak? Where are you going? Nangutana ang ginikanan ana diha sa iyang mga anak, not because they don't know, but because they want to guide them back home. Harong giyahan sila balik sa ilang balay. Maybe God is asking you today, where are you coming from? Asa man kagikan? Asa man kapadulong? Nay mga uban nga mga Kristiyan nagsugod sila og kaning himog lahi nga dalan diha sa ilang kinabuhi. Pangutanon ka sa Ginoo, asa man kapadulong? Asa ka moadto? Amen. Tama na nga dalan imong ginalakwan? Amen. Luminaw ta? So, ang akong ikuan sa inyo mga higala, na mga panahon nga kita magatubang tang mga kasakit sa kinabuhi. Pag naay mga ingunana nga moabot diya sa imong kinabuhi, tuguti nga ang Dios ang mo-redirect sa imuhang dalan. Ayaw paghimog imong dalan. Let God redirect your path. Amen? Magbasa ta? Okay? Mo na no, para sa atong gibasa na to kaganina. Psalms 100, basaw na to balik. Psalms 139, verse 23 o 24. Okay. Mo ni. Mo na no, ang akong masulti kani mga problema, blessings in disguise lamang gyapon ni mga problema. No? Usay na yung mga sitwasyon nga atuang atubangon nato nga di nato gusto mga higala, pero maoy pamaagi sa Ginoo aron matuman ang iyahang plano sa atong kinabuhi. Okay? Usay na siya mga itugot, na siya mga ialaw ba nga mga panghitabo para unsa tong iyahang kabubuton sa atong kinabuhi matuman. Mo na kung ialaw na sa Ginoo nga moabot sa imong kinabuhi or naay mga dili nimo gusto nga mga panghitabo o sitwasyon mga higala, pareha ni Hagar, dili man gyud niya ni gusto nga panghitabo. Pero gialaw siya sa Ginoo mga higala. Sa panahon pod nga naapoy itugot ang Ginoo nga panghitabo o sitwasyon nga atubangon nimo diha sa imong kinabuhi, mao ni ang imuhang buhaton. Mag-pray ka ani, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Verse 24. And see if there be any wicked way in me. Unsang sunod nga mga pulong? And lead me. Dalha ko. Please guide me, Lord. Dalha ko in the way everlasting. Ayaw paglatagaw sa imong kinabuhig soon. Ayaw paglatagaw. Ayaw palayo sa Ginoo tungod sa imong problema. Ayaw palayo sa Ginoo tungod kay naay mga tao ming biyay nimo. O nagdaog-daog sa imo. O nagbugal-bugal sa imo. Ayaw palayo sa Ginoo tungod kay naay mga tao mahigala nga kaning nagpasakit sa imuha. Ayaw. Let God redirect your path. Amen? Stay in God's path. Upat na to nga punto. Kung kani ang katapusan. Okay pa ba ang uban? Ang uban di na okay. Nagpiyong na ang mga mata. Tulo siguro ka member karon nagpiyong ang mata. Point 4. God provides hope and direction. God provides hope and nagmata na. Amen? Nagmata. Pero napay isa nga nagpiyong-piyong pang mata. Sige. Point 4 na to. God provides hope and direction. Praise the Lord for this. Amen? Tanawan ninyo ang pulong sa Diyos. Genesis chapter 21 verse 18 and 19. Mao na no nga importante ang preacher magwali siya based upon the leading of the Holy Spirit. Kay kung ihatag sa preacher mga higala, dili ni connected sa mensahe, ihatag sa preacher unsay gusto manggod nga style sa pagwali sa pastor,
wa gyud tay makuha na mga higala kay nga naman kung hinayon ang tingog sa pastor magistorya sa wali, mga tulog pud mo. Kung magwali ko nga dako ako ang tingog, muingon pud mo nga grabe po ni si pastor magwali. Isog kayo. Okay? O karon nagwali ko siya nga nagistorya ra ko, nangatulog po ng uban. Kung dako akong tingog mo ana pod, grabe po ni si pastor magwali pod. Ay, isog ra kayo. Okay? So wala kita na mga higala. Mura ra nagkanang kwan mga igsoon ba nga kung init ang panahon, gaamputa nga Lord, unta Lord God nga paulanan nimo. Kung ulan pod mga higala, naputay reklamo pod. Kano sa man nimo undang ang ulan oy? Di ba no? So wa gyud mga igsoon. Mo na nga kita maningkamot na nga mukuan kita diya sa Ginoo. Amen? Kita mo adya. So tanaw na Genesis chapter 21 verse 18. Salamat sa Ginoo mga higala no, nag-provide ang Ginoo hope and direction. Ang Diyos nagsulti kang Hagar, arise, lift up the lad. Sana i-lift up, patinduga, tama no? Patinduga ang bata. And hold him in thine hand, for I will make him a great nation. Amen? Naghatag ang Diyos og paglaom og direction. Human nga nangutana ang Diyos diha kang Hagar, what aileth thee? So God did not leave her in despair. Wala siya gipasagdan sa Ginoo, wala siya gibilin sa Ginoo, mga gibiyaan sa Ginoo nga wala siya gitagaag paglaom. He gave her a command. Ang mando sa Diyos kang Hagar, arise. And he opened her eyes to see the provision already near her. Kay balo mo may gala nga kani nga panahon na ay gihatag ang Ginoo kang Hagar. Amen? So usahay kita magsulti ta nga layo kayo ang provision kano sa man maabot ang provision sa Ginoo, ang answer sa akong prayer may gala. Pag kita mga igsoon dili lang gyud ta mawadag pagsalig sa Ginoo, makita nato ang provision sa atong atubangan. Ihatod na sa Ginoo sa atoa. Amen? So maybe the solution to your problem is already there. Pero ang imong mata may gala napasalayo. Pero wa kay balo ang solusyon nga gihatag sa Ginoo sa imong problema naa na sa imuhang atubangan. Ang imo na lang kinahanglan buhaton, abrihan na lang gyud nimo ang imong mata. Og ayaw katulog panahon sa wali. Amen. Usahon nimo pagkakita sa provision sa Ginoo, nagpiyong na imong mata mga higala. So tingali na nagyud ang tubag sa imong problema. Abrihi ang inyong mga mata. Higala sultian ta mo. Okay? In Jeremiah chapter 29 verse 11, tanawa, ang Ginoo di man gyud ta niya pasagdan kay naa man gyud siya plano sa atong kinabuhi. Tanawan ninyo, baliko nato nigbasa, ginabalik-balik na nato ni, pero gusto lang nako i-refresh ang inyong mind sa gi-promise sa Ginoo sa atong tanan. God said, "For I know the thoughts that I think toward you." Kay balo ang Ginoo sa mga hunahuna, sa mga plano nga iyang gihunahuna bahin sa imo. Saith the Lord, mga plano nga magdalag kalinaw ug dili kanang makadaot sa imo. Amen? Aron tagaan ka og maayong kaugmaon to give you an expected end. Dili ba nindot ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi? Amen. So maybe you are struggling right now, but don't give up on God. Just keep going. Just keep following the Lord, and you will see the good that He has planned for you. Amen? Amen. Isa pa, Isaiah 43 verse 19. Isaiah 43 verse 19, the Bible says, Isaiah 43 verse 19, "Behold, I will do a new thing." Kisa nagsultihan ni ang Dios, magbuhat kog usa ka bag-ong butang. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness. Kita ninyo na, bisan diha kuno sa kamingawan mga igala, ang Dios pwede siya maghimo og dalan. Amen? Bisan sa lugar nga walay tubig, pwede ang Ginoo
provide og tubig. Bisan diha sa kamingawan mahigala, walay mga langgam, ang Dios mahigala pwede siya maka-provide og quails para sa iya mga katawhan. And mao nang gibuhat sa Ginoo diha sa iya mga katawhan mga higala. And God said to us, I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Mao na mahigala, when there seems to be no way, God can make a way. Amen? Salig ka sa Ginoo mga igsoon. Psalms 32 verse 8. Psalms 32 verse 8. Tanawan ninyo ang pulong sa Dios. Ang uban, nagapaminaw pa ba? Okay, use your Bible, folks. Kung maglingkod lang ka, magtanaw, gyud ka mga igsoon, makatulog jud ka. Kung wala kay activity diya. I'm not talking about other activities besides kanang opening your Bible or following my preaching. Kaya kung maglingkod lang ka, idle ka mga higala, wala, makatulog ka. Mao na yung nagakahitabo sa imo karon. Okay, Psalms 32 verse 8. Ang pulong sa Dios sa gingon, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Higala tanawan ninyo na, ang Ginoo kuno ang mutudlo sa tua ug mo instruct sa tua diha sa dalan nga ato ang lakwan. That's why what did the Bible says? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Amen? Siya ang mo direct, siya ang muhatag direction sa imuha, diya sa dalan. Siya ang mutudlo sa imuha, siya ang mugiya sa imuha. So ikaw dapat ka magsalig sa Ginoo. Dapat ka mo connect kanunay ug makig-communicate kanunay sa Ginoo. Ayaw mga higala pagbuot-buot sa imong kaugalingon. Amen? Magampo ka, makigistorya ka sa Ginoo ug pangayo sa iyahang giya sa imong kinabuhi. Amen? Aron dili ka masipyat. Aron dili ka mapandol sa unahan. Ug aron dili ka mga higala mapukan. Amen? So gingon sa Biblia, sa balik ta dear sa Psalms 32 verse 8, Psalms 32 verse 8. Ang Ginoo nagsulti, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Tanawa igsoon, God said, I will guide thee with mine eye. Ako mugiya sa imo dinhi sa akong mga mata. So ayaw og ka balaka. Og ayaw mga higala og ka discourage kung naa kay mga problema karon. Naa ang Ginoo nakakita, nakadungog og nag-provide siya og hope og kaning unsa ni nag-provide siya sa imo og hope og direction mga igsoon. Amen? Andam siya muhatag ana sa imuha. So God is asking you today, what aileth thee? What aileth thee? Unsay nagsamok diha sa imo? Unsay nagsamok diha sa imo karon? Nganong dili man ka malinawon karon? Nganong di man ka makatulog karon? Unsay nagsamok sa imo? Amen? Basin family problem ba na? Financial stress ba na? Unsa higsoon? Ihatag na sa Ginoo karong hapon. Amen? Kana ako ma-advise because the Bible says there, Psalms 34 verse 8, kani ang second to the last nato nga verse basahon. Okay? The Bible says Psalms 34 verse 18. Psalms 34 verse 18. Yes, verse 18. Tanawan ninyo mahigala. Kamu daw magbasa be? Okay? Kamu ang magbasa, tanan magbasa, katong mga nangatulog basa mo palihog. Okay? Ibuka na inyong mga mata. Okay, Psalms 34 verse 18. Okay, kamu magbasa tanan aron nga ang inyong mga dugo ba no mo circulate kay kung magpundo lamang gud na mga higala, mao na no magkuan makapiyong ka. Okay? So mao na nga kung magsimba ta, ginainan kita mo participate ta mga higala. Pag kuan Bible abrig yun na kay ginabuhat para dili ka makatulog. So tanawan niyo dili, magbasa ta ron no. Pagbasa gyud mo. Okay? Kay kini makatabang nimo to stay awake. Okay? Psalms 34 verse 18. Kamo magbasa and kusgan ninyo sa pagbasa. Ready, begin. So ang Ginoo duol ngadto kanila nga unsa man
broken heart. Amen? Kung sa Bisaya ng broken heart, nasubo nga kasing-kasing. Okay? Amen ba? So kung unsa man na siya, ihatag ninyo na sige. Naay Ginoo mga igsoon. Wala to siguro mga tao nga siguro nakasabot sa imuha, wala siguro yung mga ubang tao mga igala ba no nga nakaibalo sa imuhang mga kasakit karon, pero ang Ginoo nakaibalo siya o nakakita siya. Amen? Didto na tanan ihatag sa Ginoo. Last verse na lang. Matthew 11:28. Remember that verse ha? Ang Ginoo haduol sa mga bungkag ang kasing-kasing. Okay? Sige. Matthew 11:28. Sige, basahan ninyo ni tanan mga igsoon. Matthew 11:28. Magbasa tanan, ready, begin. Come unto me, all ye that labor and are heavy, and I will give you rest. So, gingon ni Kristo, umari ka mo kanako ug ako maghatag kaninyo kapahulayan. Gusto ka makapahulay? Importante ba may igala, importante ding rest. Kay kung kulang bitaw tagpahulay no, magdaot ta. Daghang mga sakit manggawas sa atoa. Mo na importante ang peace and rest. Kung sa nga kanta gani, peace and rest. Unsa na siya? Is your all on the altar he laid. So para may matagaan kag kalinaw o kapahulayan sa Ginoo ang tanan-tanan. No, please don't play. Don't play yet, folks. Ayaw mo kawala sa passing. I'm still preaching. Okay? Paminaw. Just because nagkanta ko, mugara mo dira. Paminawa ko ninyo mga igsoon. Tatanawa ko ninyo. Okay? Nawala na hinon ko. Unsa to ako ang gisultin ako? Okay. Importante na siya para makabaton ka og kalinaw og kapahulayan. Importante i-surrender nimo tanan diha sa Ginoo. Surrender nimo sa iya. Matag kabug-aton nimo i-surrender sa iya. Ito ko ato mga ulo, ipiyong ato mga mata. Let's bow our heads and close our eyes. Ug karon atong pamalandungan ang atong kaugalingon. Gipangutana ka sa Ginoo karon kung ikaw manggani ini karong hapon. Gipangutana ka sa